si Fiona, si Sarah, bumisita kay Lenny. Ano kayang nakain ni Lenny, no? Ay, ni Sarah. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, tayo po muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sandwich! Marami. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na magpadala ng inyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay niyo bank account details niyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit yung mga promo code na Coach Jared, makakuha na karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Alam nyo mga kasi, mamaya na ako magkukwento. Mamaya na ako magkukwento ng opinion ko. Mamaya na. Ito na muna. Panoorin muna natin itong interview kay Barry Gutierrez. Okay, panoorin natin ito. Vice President Sara Duterte was seen in Naga City and had a meeting with her predecessor, former Vice President Leni Robredo. This has been confirmed. Let's try and get more details on that visit. We have on the line Attorney Barry Gutierrez. Good evening, Attorney Gutierrez. Can you hear me okay? Good evening. Hello. Attorney Gutierrez, you sound like you're very chirpy today. Maraming ganap. Lots to Madami nagtatanong tungkol sa ano nangyari dun sa isang usapan na... Yeah. Good to have you on the show again. It's been a while. Tuntua siya. Tuntua si Barry. Si Barry the caller. Kung merong Harry ang Duterte, merong Barry ang Lenny. Merong ganun? Oo, si Barry. Tuntua siya. Oo nga eh. So Yeah. what's happening? Ano na? The short answer is si VP Sara was there in VP Sara na ang tawag nyo kay Sara? VP Sara na ang tawag nyo kay Sara? Dati Sara lang tawag niya dyan Ngayon may recognition na ng Vice President. Ano? Ay. Dati Sara lang tawag niya dyan Ngayon, VP. Ay. Tuloy natin. Naga, apparently to attend the Peña Francia Festival. While she was there, she dropped by VP Lenny's house and they had a conversation about personal, not political matters. Diyos ko, yun din sinabi ni yun din ang sinabi ni Aimee tsaka ni Bongbong nung pumunta sila kay Sara. Nung nagpunta sila ng Davao para batiin lang daw sa birthday si Sara Duterte. Oo, narinig na namin yan noong 2022. Tigilan nyo kami. And that's it. Attorney naman we Posible want ba yun? more than that. First of all, we didn't even realize they were on speaking terms. Who initiated this visit? Right. Well, si VP Lenny learned that si VP Sara was dropping by her house literally minutes before they arrived. So tinawagan siya na, pupunta sa VP Sara sa bahay niyo. And siyempre, ang gagawin mo, 'di ba? So, 'di ba, she received si VP Sara and they had a conversation which lasted for around an hour. Wait, so Si Sara ang lumapit? Nakita niyo yung kilay ko. Wait, baba natin. Baba natin kilay ko. Wait, automatic tumataas. Wait lang, baba natin. Okay. Si Sara ang lumapit, guys. Si Sara ang lumapit kay Lenny. Alam niyo, di ba, merong narrative ang mga DDS. May narrative ang DDS, mga kotsero. Sinasabi nila na si Bongbong Marcos ay dilawan dahil si Lisa Marcos ay pinsan ni Mar Rojas at dahil doon may special connection si PBBM sa mga dilawan. Kaya nga ang inappoint niya bilang mga cabinet members ay mga dilawan. Si Recto, si kung sino-sino pa. Ganon. Oo. Yun ang sinasabi ng mga DDS, di ba? Ano ngayon ang sasabihin ng mga DDS dito? Yung prinsesa nyo ang lumapit doon sa kay Lenny. O yung tinatawag nyong tanga, bobo. Oo, siya yun. Si Sara mismo ang lumapit.
Si Sarah ang tumawag at sinabi, bibisita ako sa bahay mo ha. Eto na. Nagpapakita na ng kulay ang mga DDS. Oo, ano ba ang totoong kulay ng mga DDS? Mga dating dilawang supporter. Bumabalik na sila sa dati nilang kulay, guys. Huwag niyong kalimutan, ang green at ang pink pag nagsama ay tae. Kulay tae. Ay, grabe siya. Oo. So, totoo, bumabalik sa dating kulay ang mga DDS, no? Dating dilawang supporter. Mga kotsero, huwag niyo kalimutan, pag ang green at ang pink ay nagsama, ang resulta ay kulay tae. Sorry, so this was sprung on VP Robredo. She was surprised by the visit then. Of course. Yeah, she was. Okay. Who would? Okay. But nevertheless, she accepted the visit. Could you tell us more about what they talked about? I know you said it's personal, not political, but you can imagine the reason we're all keen to know more details is because yun nga, the optics of it is quite interesting. Yeah, actually, I think this is all about the optics. But as far as I know, I wasn't there. So si VP Lenny told me that their conversation was mostly kumustahan, di ba? Kumusta na yung pamilya, etc. And that they did not talk about anything na political in nature. So, but beyond that, I don't know. Kasi kinuwento lang din naman niya sa akin. Si VP Robredo yung nagkwento po sa inyo, attorney. Yes. And what was her feedback about the meeting? What did you think about it? Well, more than anything else, feeling ko she was surprised. Nagulat siya na bigla siyang pinuntahan. Diba? And as I was saying, nalaman na lang niya na pupuntahan siya on the way na sa bahay nila. Diba? Ano mga kotsero, posible yung maniwala ako sa sinabi ni Lenny na yun eh. Na wala siyang knowledge na bibisitahin siya ni Sarah. Posible 'yun. Posible ako maniwala doon. Bakit? Kasi who would expect? 'Di ba? Una, magkalaban kayo sa politika. Pangalawa, nagkalaban kayo ng 2022 national elections. And pangatlo, they have never been in contact since the elections. So, ako I'm inclined to believe na meron talagang totoo yung sinasabi ni Lenny. Na naggulat siya. Posible yun. Maniniwala din ako dun. Hindi dahil katiwa-tiwala siya, it's just because the logic of it is it makes sense. Hindi naman sila magkakaibigan eh. 'Di ba? Hindi naman sila magkakaibigan eh. Kaya nagulat na lang ako, biglang pinuntahan ni Sarah. Akala ko ba, hanganap mo isang kaibigan? Tuloy natin. But then, ang sabi naman niya, they had a relatively pleasant conversation. Politics didn't come into the picture. So I suppose, maski yung mga dating mga banggaan in public, hindi na pag-usapan, and they focused more on kumustahan sa isa't isa. Sabi namin, baka may commonality na yung seen each other I think this is the first time they've actually met since 2016 in person. That's why Yeah. it's a bit of a shock to all of us. I was just telling Senator Bato de la Rosa that if I recall correctly, it was Vice President Sara Duterte who once called former VP Robredo the fake vice president, right? So Yes. yeah, that's why. So it's a big jump from that to suddenly going to her house for a social visit. So we're hoping someone can fill in Yeah. the blanks for us there. Well, you should probably, the person to ask would probably be si VP Sara mismo. Kasi she was the one who initiated the visit. VP Agree. Lenny was simply being a good host, di ba? Sinabi, pupunta siya sa bahay, and especially during Peña Francia, sanay siya naman na nag-receive ng mga bisita na who are in Naga for the festival. So, regardless of whatever personal political history they might have had, nung sinabihan siya na
papunta na kami sa bahay mo, di ba, she received them, and sabi naman niya sa akin, they had a fairly pleasant. Bigla-bigla no? Nagsabi siya, papunta na sa bahay. As in, on the way. So, ibig sabihin, alam ni Lenny, alam ni Sarah kung saan nakatira si Lenny. So, ibig sabihin, kung alam ni Sarah kung saan nakatira si Lenny, di malamang sa malamang nakapunta na siya dun before. Noon pa. So, ibig sabihin, dati pa sila may connection. Kasi on the way na siya eh. Wait, mamaya na nga ako. Mamaya na. Pleasant conversation sa bahay. Sabi namin baka kasi may commonality na sila, no? Kasi yung budget ng OVP inihahambing na dun sa budget ni VP Robredo nung panahon niya na 700 million nung last year ni VP Robredo. Yeah. Baka they have, empathy for each other's plight. Makaka-relate sila sa isa't She isa. said Well, it, I guess the big difference is hindi kami humingi ng mas malaking budget. Di ba? But the other, si Senator Bato de la Rosa then was in Naga City today. So again, talking about optics, what's happening there that's got all these powerful, high-profile people visiting on the same day? I know you're going to say Peña Francia, but did they always go every year to Peña Francia, as far as you know? I don't really recall na nagpupunta sila doon. Well, except for si dating Presidential Counsel Panelo, who is from Naga. Oo nga eh. Pero sila VP Sara, sila Senator De La Rosa, I don't know whether na dumadalaw sila before. Right. I guess the other question would be, has anybody from the administration, any of their bets, visited the Vice President, the former Vice President? Kasi kung nabisita ni VP, di baka meron din mula sa administrasyon. Well, not that I know of. Pero Daming walang baka sagot. naman dahil Daming di sinasagot ni sinimulan Barry. na ni VP Sara na dumalaw kay VP Lenny the next few days kung sino-sino nadadalaw sa kanya. Okay. That was very useless. Walang punto. Walang kwenta yung interview, promise. Useless. Puro I don't know kasi I don't know, baka ito si Barry talaga. Torny, puro ka tawa ka ng tawa dyan eh. Walang sinabing substantial eh. But so at least we can get the sense. At least we can get the sense na something's cooking. Definitely. Something's cooking. And although nagsalita si Sarah, sabi niya, syempre, kwento niya to, siya bida. Statement on Vice President's Bicol trip. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former President Leni Robredo former Vice President Leni Robredo. During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. Yung sumulat nito, medyo trying hard magpaka-Cesar Chavez. Naalala nyo yung Duran-Duran issue? Naalala nyo yung Duran-Duran issue? Diba si Cesar Chavez naglabas yung PCO ng parang statement. Oo. Na sa buong maghapon during the day, President Bongbong Marcos attended during his birthday, President Bongbong Marcos was
was working just like any other day, etc., what have you. Tapos sa huli, na-surprise daw sa Duran Duran. Oo. May ganong feel itong statement na to. Pero parang trying hard. Mm-mm. Trying hard na ilayo yung issue. Oo. Trying hard na ilayo yung issue ng pagbisita ni Sara Duterte kay Leni Robredo. Ako mga kotsero, so far, simula nung narinig ko tong balita na to hanggang sa maghapon, wala akong nabasang post about Sara Duterte looking desperate or distressed. Wala. Wala akong nakitang ganun. Baka sa iba. Baka hindi ko lang nakita. Baka sa iba. Pero, ako, hindi ko nakita na sinabi ng kahit sino man na she looked desperate or distressed. No. Wala akong nakitang ganun. Na-post na-post. Sa kanila nanggaling yung salitang desperate or distressed. Oo. Now, it gave me that idea. Oo nga, no? I think this is a desperate move. Bakit desperate move? As usual, sa aking channel, pag may sinabi ako dito, papalamanan ko ng ebidensya. Bakit? Unahin na natin ito. August 10. After quitting DepEd, Sara Duterte satisfaction rating plunges to its lowest. In a survey conducted from June 23 to July 1, SWS found that 65% of Filipinos were satisfied with Vice President and 21 were dissatisfied, yielding a net satisfaction of plus 44. Duterte resigned on June 19. Ang pinanggalingan nitong 65 ay 75%. Ang pinanggalingan nung 65 ay 75. 10% ang ibinaba. Sa SWS pa lang to. Wala pa yung kay Okta. Wala pa yung kay Pulse Asia. Si Pulse Asia, nag-report ng isa, tumaas daw by 1 percentage point yata. 1 percentage point. It's not even significant. Pero itong drop na to, from 75 to 65, significant yan. Napaka-significant yan. That is, kung ikukumpara mo kay PBBM, lalo. Kasi, noong August 27, sa Okta, ito, SWS to eh. SWS to, yung una kong pinakita sa inyo. Ito, Okta. 27. August 27, update pa nga ng August 28 eh. Ano sinabi sa survey ng Okta? Si PBBM, tumaas sa survey. 71%. Si PBBM. Tumaas siya sa survey. 71% of adult Filipinos ang may tiwala kay PBBM. Si Sara, bumaba from 68 to 65. 3 percentage points. This is the first time na naungusan na siya ni PBBM. Yung August 27 survey. From 71, take note by the way, take note. This is the survey, this is the person, si Sara Duterte, ang pinagmamayabang ng mga DDS na nakakuha ng 32.5 million votes. O 32.5, 32.6 million votes. Bumaba ang trust rating niya from 68 to 65. It must be noted that this is the second consecutive quarter that Duterte experienced a decline in her trust ratings, continuing the slide since the fourth quarter of the Tugon ng Masa survey conducted last December 23. It's also noted that this is the first time Marcos has registered a higher trust and performance rating than Vice President Sara Duterte based on TNM surveys in the last 3 years. Ito po, yung performance rating nyo. 68% kay PBBM. 60% naman kay Sara Duterte. So ano nangyayari? Definitely, panic mode ngayon si GMA. Panic mode.
ang Gloria Macapagal Arroyo. Panic mode ang Sara Duterte. Panic mode ang Rodrigo Duterte. And alam nyo mga kotsero, the only explanation kung bakit bibisita si Sara kay Lenny is to extend an olive branch. Sa ibang salita, to make peace not war. Yun nga lang naisip ko di ko nga sinabing desperate moves. Ngayon lang pumasok sa isip ko yung salitang desperate moves nung nakita ko yung salita na galing mismo sa kanila. Hindi ko pa nga nilagyan ng mali siya Tingnan niya, pansinin niyo. Wala akong mali siya. Baka lang gusto maipagbate. See? Hindi ko pa siya nilagyan ng mali siya. Oo. Pero dahil sila ang gumamit ng desperate, sila ang gumamit ng distressed, ay baka nga. Kasi nauubusan na sila ng kaibigan Nauubusan na sila ng kaibigan. Again, mga kotsero, this is the Emperor's New Clothes Syndrome. Tulad ng example ko kanina kay Digong, yun ang nangyayari ngayon kay Sara. Emperor's New Clothes Syndrome. Si Sara, binobola-bola ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinasabi sa kanya, huwag kang mag-alala, VP, malakas ka. Kayang-kaya mong talunin ng kahit sino sa 2028. Possibly that was true last year. Posibleng totoo yun last year. Oo. Posibleng totoo yun 2 years ago. But not anymore. Nothing exists in a vacuum. Hindi na totoo yun. Pahina na ng pahina ang Duterte magic. Kaya ngayon, kapit sa patalim, kahit na tinawag na fake vice president, ay, sorry na lang, pwede mo magbati na tayo, I need a friend Kailangan ko ng isang kaibigan. Kailangan ko ng isang kaibigan Wala akong kaibigan. Alam niyo mga kotsero, it's her fault. She single-handedly made herself one of the most hated vice presidents in the history of the Philippines. Actually, naungusan na nga niya si Leni Robredo Number 1 na siya. Pangalawa si Leni, pangatlo si Binay. Naubusan ng kaibigan Wala nang gustong sumuporta. Vice presidents. Hindi si GMA presidente So, si GMA is the most hated president. Alam ko yan. Ang tanong na lang dito is, makakakuha ba siya ng suporta? Yun ang tanong. Makakakuha ba siya ng suporta? Well, let's see. Unang-una kay Leni Robredo. Huwag natin kalimutan, si Sara is associated with her father, Rodrigo Roa Duterte. Ilang beses pinahiya ni Rodrigo Roa Duterte si Leni Robredo? 2 beses. Una, nung sa ICAD, yung sa DSUD, pinilit siyang mag-resign. Inoferan siya ng trabaho pero sinabotahe rin siya. Inoferan siya ng cabinet position, a very, very minor cabinet position, DSUD. Tapos, yung kanyang pag-alis, very unceremonial. Very unceremonial. Yung kanyang pag-alis. Bakit? Kasi inakusahan. Ito yung drug matrix, di ba? Naalala niyo? Di ba nasa drug matrix si Lenny? Tapos meron pa silang drama na Red October. Naalala niyo yun? Yung meron silang drama na Red October. Nakasama daw si Lenny sa nagdi-destabilize Philippines Vice President Leni Robredo announced on Sunday she would resign from her cabinet post, citing major differences with President Rodrigo Duterte and suspicions that a plot was underway to unseat her from the number 2 job. Robredo is refusing to step down as vice president but said she decided to quit as housing secretary after receiving a text message from another minister telling her on Duterte's behalf to desist from attending all cabinet meetings. Ayun. Patay. As meron din daw plot to steal the vice presidency. Well, it's irrelevant during that time. Kasi totoo rin naman na fake vice president siya dahil nanalo lang siya sa pamamagitan ng pandaraya ng Smartmatic na ngayon ay kumpirmado na. It's confirmed mga kotsero
na nandaya talaga noong 2016 elections. At ang resulta ng pandaraya na yan ay ang pagpanalo ni Leni Robredo bilang vice-presidente. Bakit kumpirmado? Pumunta kayong Amerika, kinasuhan na si Andy Bautista ng money laundering. Meron ng probable cause na si Andy Bautista ay binayaran ni Smartmatic, number 1, para kunin na supplier. It's true. Totoo nandaya siya. Through the Liberal Party. Through Panot Aquino. But anyway. So pinahiya siya dito ni Digonggong nung siya ang secretary ng housing. Pangalawang beses, mga kotsero. Pangalawang beses. Nung finire uli siya bilang ICAD co-chairman. Oo. Co-chairman naman ng ICAD. Kung maalala nyo, si Duterte, parang nagkaroon ng dare. Parang sinabi na, akala mo parang madali yung trabaho ko, ikaw kaya gumawa ng trabaho ko, ganyan, sa ICAD. Tapos, si Leni nag-challenge accepted. So, challenge accepted. Nung nag-challenge accepted, di ginawang co-chair. Dalawa silang co-chair eh. Dalawa silang chairman ng ICAD. After 1 week, tinanggal. Oo. Yan. So, very strained ang relationship. Oo, ng Robredo at Duterte nung panahon na yun. In fact, hindi pa doon natapos. Meron pang syempre, bibira yung mga vloggers, yung mga tao ni Digong, di ba? Yung mga secretary, bibirahin si Leni, etc. Hindi ko kinakampihan si Leni, I'm just stating the facts. It's just the fact. Ganun lang talaga nung panahon na yun, wala tayong magagawa. Bulag pa tayo sa Duterte Magic noon, okay lang yun. Ngayon, hindi na. Mulat na tayo. Mulat. Ganun. Mulat na mulat, guys. Anyway. So, yun yung kay, as far as Leni is concerned, Leni and Duterte is concerned. So, ganito yung sistema. Next is yung mga ibang kaalyado ni Leni. Wag na muna natin puntahan si Trillanes kasi si Trillanes medyo nakafocus siya ngayon sa saan ba to? Sa partido niya. Oo. Sa Liberal Party muna tayo. Puntahan natin si De Lima. Kasi si De Lima, yung spokes ngayon ng Liberal Party. Siya yung spokes. And kahapon, nabalitaan natin yung kwento ni Mayor Mabilog. Ni Mayor Mabilog. Former Mayor Mabilog pala. Alam naman natin, mga kotsero, if anyone, kung sino man, sa lahat ng mga dilawan, ang talagang nakatikim ng brunt ng galit ni Digong, it's no one else, it's no one other than Laila De Lima. Hindi ko pinagtatanggol si Laila De Lima. Ang sinasabi ko lang, totoo na siya sa lahat ng mga dilawan, si Laila De Lima ang pinakahinaras ni Digong. As in, si De Lima nakatikim ng lahat ng power trip itong hayop na matandang to. So, ano sinabi niya kahapon? Nung nagkaroon ng revelation si Mabilog, si former Mayor Mabilog. Sabi niya, former Senator Laila De Lima, who was detained for more than 6 years for drug-related charges during the Duterte administration, said it seemed that there was a pattern of branding political rivals as drug lords. Yan ang kanyang reaksyon kay former Mayor Mabilog. Ako ang unang na-brand niya, the mother of drug lords, the believed drug trading queen, number 1 narco politician. Ako ang unang siniraan nila, katulad din ng sinasabi ngayon ni former Mayor Jed Mabilog na hindi naman pala totoo na dapat kasama siya sa listahan. Tinatarget lang siya dahil sa politika na naman. Totoo naman yun, it happened. Yun talaga ang pattern. Kung makikita natin sa revelasyon na yan, di ba ito rin sinabi ko kahapon? If anything, mga kotsero, kung meron man tayong napatunayan doon sa kwento ni former Mayor Mabilog, it is that ang panlaban ni Duterte sa mga political critics niya ay
tawagin kang drug lord. Tawagin kang drug cuddler. Tawagin kang drug pusher. Tingnan nyo kung paano niya tinira si PBBM. Drugs din, di ba? Merong kandidato dyan eh. Nagko-cocaine. May kandidato dyan. Nagko-cocaine. Oo. Sumasakay sila sa eroplano. Doon sila nagko-cocaine papunta sa Davao. Yun ang sinabi niya nung kampanya eh. Alala niyo yun? Alala niyo yun? Tapos, January 2024, anong sinabi niya? PI na yan, meron tayong addict na presidente. Ano nangyari after nun? The following week, ano sinabi niya? Mag-drug test tayong sabay, Bongbong Marcos. Mag-drug test tayo dyan, tayo sa Luneta. Tayong dalawa. Ano pang nangyari pa? Ano pang nangyari? May lumapit sa akin taga-PIDEA nung mayor pa ako. Mayor siya ng partida. May lumapit sa akin taga-PIDEA nung mayor pa ako eh. Pinakita sa akin listahan, nandoon si Bongbong Marcos. After a few months, ano nangyari? Pinalabas nila yung PIDEA leaks. Lumabas na tong si Morales. Ano pang sinabi? Meron akong video eh. May nakita akong video tungkol dyan eh. Oo. May nakita akong video tulad dyan. Oo. May nakita akong video. After a few weeks, ano nangyari? Biglang may pulburon video. Oo. Diyos ko naman, my goodness. Ang nakakatawa pa dun sa pulburon video, siya lang ang nakafocus. Kung sino man yung tao na ina-record nila at pinatungan ng mukha ni Presidente. Siya lang ang nakafocus. Parang sinabi dun sa mamang yun, Kuya, diyan ka lang, tayo ka lang dyan ha. Tapos kunyari sumisingkot ka ng drugs. O to, video na natin ha, video natin, ganyan, ganan. O. Ayos, o patong natin mukha ni Bongbong. O, authenticated. Pulburon video. Ganun eh. Ang paninira ni Digong laging involved sa drugs or something about, it always involves something about the illegal drug trade. Hindi kaya nagpapasa lang siya ng ginagawa niya? Pasa load, kumbaga. Dumi mo, papahid mo sa iba. Hindi kaya. Hindi kaya yan dahil resulta ng kumalat na issue na siya ay nagmamariwana. By the way, mga kotsero, pakasabihin ng mga tao dyan, marijuana lang naman yan, hindi naman yan It's still an illegal drug. Oo, hindi pa po inaamyenda ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act ha. Oo. Kaya kahit sabihin nyo marijuana lang yan. Illegal drugs pa rin yan. Oo. Ano pa? It's the fentanyl. I think it's the fentanyl. Oh, mga kutsero, fentanyl talaga yun. First time ko makakita ng fentanyl nitong nakaraan. Di ba? Nitong nakaraan, meron akong binabantayan na na tao dito sa naka-palliative care. Sa mga panahon na yun, alam niyo naman pinagdaanan ko. Naka-palliative care yung ko nun tatay ko nun eh. First time ko makakita ng fentanyl. Oo. Maliit lang pala yun. Naghahanap ako ng So, mga ganyan lang siya kalaki. Ganyan. Liit lang siya. Liit lang. Ganyan lang. Ganyan, no? Tapos, ang gagamitin mo niyan, yung 1/4 lang. 1/4 lang, ganyan lang. Oh. 1/4 lang. Gugupitin mo yon, kailangan naka-gloves ka. Hindi mo pwedeng hawakan yun. Ganun ka-potent ang fentanyl, guys. Oo. Gugupitin mo yun, naka-gloves ka. Kasi pag hindi ka naka-gloves, papasok yun sa balat mo, yung balat mo, tapos ikaw na yung mahahay. Ganun siya ka-potent, guys. Ganun katindi pala yun. Anong ginamit ni Digong? Isang buong patch. Inamin din niya yun eh. Inamin din niya yun, di ba? Isang buong patch, kaya sinabi sa kanya ng doktor, hindi, ititigilan natin yan, addict ka na. Titigilan natin yan, addict ka na. O kaya ngayon, tiis-tiis siya sa sakit. So, yung dumi niya, ipinapahid niya sa ibang tao, ipinahid niya kay Bongbong Marcos, ipinahid niya kay Mabilog, ipinahid niya kay Lenny, ipinahid niya kay Laila de Lima. Lahat ng dumi niya, isinisi niya sa iba. Pero ang totoo, siya pala ang gumagawa.
Ngayon, sino ang biktima ng political harassment ni Digonggong? Si PBBM naman. Siya naman ang biktima ng political harassment niya. Ganyan ang discarding Duterte. Oo, walang kwenta. Yung kasalanan niya, ipapahid niya sa iba, isisisi niya sa ibang tao. Ganun. So ako mga kotsero, I'm convinced na number one, etong bisita ni Sara kay Lenny is a political move. Political move yan. Bakit? Sino ba ang forever kalaban ng mga Marcoses? Di ba mga dilawan? Forever kalaban yan ng mga Marcoses. Kahit sinong Marcos, galit sila. Kahit sinong Marcos, mapa dun kay Apolacay hanggang dun sa kaapu-apuhan. And feeling ko in the future, kahit sa mga anak pa ng sa mga apot-apo pa ni Apolacay, damay sa galit ng mga dilawan. Malamang sa malamang. Kanino siya galit ngayon? Galit siya kay Bongbong Marcos, di ba? So it's all but logical. It's all but logical to reach out. The enemy of my enemy is my friend. Ganun yan. The enemy of my enemy is my friend. Ang tanong, will the enemy of your enemy be friendly to you? Because this enemy also became your enemy in the past. Ginalit nyo rin yan eh. Hinaras nyo rin yung grupo na yan eh. Yung mga dilawan. Hinaras nyo rin yan eh. Good luck convincing yung mga dilawan na sumunod sa inyong mga Duterte. Kaming mga pro-admin supporters, wala na, turn off na kami sa Duterte. Yung mga loyalists ay lalo na. Wag kang aasa ng 15, 16, 17 million votes from the loyalists. Wala na yan. Huwag ka nang aasa dyan. Kaming mga admin supporters, huwag ka na rin umasa sa amin. Sa mga dilawan, aasa kayo. Pero okay lang. At least mga kotsero, kumpirmado. Kumpirmado, number one, na si Sara manggagamit. Manggagamit si Sara. Pangalawa, si Sara ay desperado. Dahil bagsak sa survey eh. Lagapak sa surveys. Lahat. Lagapak sa surveys. Desperado. Pangatlo, si Sara at yung mga Duterte at yung kanilang mga political principals, lahat sila ay problemado. Imagine going down to that level para lang meron kang ipanlaban. No. Akala ko ba you don't need help? Di ba yung sabi ni Sara? Hindi ko kailangan ng tulong. I don't need help. Ay? Pero lapit siya kay Lenny para humingi ng tulong. Wala. Weak. Sara Duterte, weak. Loser. Sara Duterte, weak na. Loser pa. Anyway. Okay, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Daddy YouTube channel, pa-follow sa ating Facebook page. And by the way, wait lang. Nakailang likes tayo today? 2,461. Umabot tayo ng 4,000 kanina, eh, no? Medyo kuripo talaga kayo sa likes, eh, no? Di bale, babigay bukas. Anyway, mga katsura, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Share nyo po yung mga replays natin para marami kong makarinig ng mga pinag-uusapan natin dito, mga katsura. And I'll see all of you tomorrow sa next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye-bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?